Okay, goody guys, no? Meron na naman tayo ditong isi-service na Sharp automatic washing machine, no? So ito ay common problem talaga ng ganitong model, no? Yung Sharp automatic washing machine. So ang problema nito guys, ayaw mag-spin dry, no? Hanggang wash lang yung kanyang function. So after niya mag-drain, ayaw na mag-spin dry. So ito ngayon guys ang ating titingnan kung anong error na ilalabas nito, no? So ayan, nakalagay yan guys sa spin mode, no? So ayan, nagdi-drain siya. Antayin natin guys after mag-drain kung mag-spin ba ito, no? So nandito tayo ngayon guys sa Langkaan, Dasmariñas, Langkaan Gentry, no? Gentry, Cavite. Ayan. So ayan, nasa number 4. Antayin natin guys kung mag-spin ito. Ayan, nag-flash siya guys ng E2 error. So ito ay common problem guys ng Sharp, no? Ngayon ang ituturo namin sa inyo guys, paano i-bypass ang E2 error, no? So bypass po ang ituturo natin pag ganitong problema, para hindi na pabalik-balik guys, no? So ang gagawin namin dito, baklasin natin yung likuran, tingnan natin, no? Ayan. So ituturo namin sa inyo guys paano i-bypass yung E2 error para hindi na pabalik-balik, no? Kasi ito ay common problem ng Sharp automatic washing machine, no? So ito ay para sa mga baguhan, no? Sa mga datihang subscriber na natin, alam na po nila ito kung paano gawin, no? So subscribe nyo po ang ating Facebook and YouTube channel para updated kayo sa aming mga videos na ilalabas, no? Kung kayo ay may automatic washing machine, sigurado isa sa mga upload namin ay maging problema ng inyong washing machine in the future. Kaya huwag niyo pong kalimutan i-follow and subscribe ang ating YouTube channel para updated kayo sa aming mga uploads, no? So ayan. So ito guys, no, ang gagawin natin, binubuksan lang natin yung likuran, no? So itong model na ito guys, talagang problema ito, no, sa pagdating sa mga E2 error. Lagi ito guys, sakit ito lagi na ang itong model, no. Pero once na na-bypass nyo na guys yung wire na ituturo namin ngayon, ay wala nang lalabas na E2 yan. So wala nang maging problema yan yung washing machine nyo, hindi na magkaroon ng E2 error. So ito yun guys, itong kulay puti na ito guys, kukunin nyo ito, no. Ayan, so ito yung mga wiring na dapat nyo guys i-bypass, no. So ituturo namin sa inyo nandito sa likod, no. Ayan, so ang kailangan nyo lang dito guys pagdugtungin sa wire na ito, yung kulay white at saka yung black, no. So ayan guys, so kita namin sa inyo yan kung paano natin siya i-bypass, no. So nakakonect yan siya dito guys sa ilalim. Ayan, yan, ito yon yung white na to, kunin nyo yan. Tapos itong kulay black, kunin nyo rin to. Yan, so ito yung dalawang wire na ito guys, yung pagdugtungin nyo. So para may bypass natin or may bypass nyo yung E2 error ng Sharp automatic washing machine. So yan, so kung kaya nyo naman i-DIY, pwede nyo ito i-DIY. Pero kung nyo kaya, magtawag po kayo ng technician. So kung kayo po ay nag-DIY, ang gagawin nyo po, huwag nyo pong kalimutan na i-unplug ang inyong washing machine. Baka kayo ay kuryente, no? Pag naka-plug yan, tapos hinawakan nyo yan, makukuryente kayo. So pag bypass nyan guys, ang gagawin nyo, italian nyo ng electrical tape, no? Kailangan nakabalot yan ng electrical tape. Hindi nyo pwede siya gawing hindi nyo siya pwedeng i-bypass na hindi siya nakatali, no? So i-splice nyo lang naman yan guys, ang gagawin nyo, dugtungin nyo lang, i-splice nyo siya, yung dalawang wire na yan, yung itim at saka yung black. Pagkukunikin lang sa madaling salita, no? Para ayan, so in-splice lang, gamit lang kayo ng plies o gunting, pwede dyan kung wala kayong plies. Tapos pag kunikin nyo na yung dalawang wire na yan, yan guys ay pang matagalan na solusyon pagdating sa E2 error. So ang maging negative side lang naman dito ay pag once na binuksan nyo, ay magkaroon siya ng mawawala yung error na ilalabas nya, no? Yun lang naman yung downside nya, no? Ayan, so basta ito guys, tandaan nyo, ito yung itim na maiksi guys, yung nakakonek sa malaking wire or yung nakabalot na wiring, yung maraming wiring. Basta may itim siya na maiksi at saka yung white na mahaba, yun yung pag kunikin nyo dyan, no? Ayan, so yun po yung yung wire na may sakit yung dulo, yung isang itim kasi dyan guys, naka ano yan, naka welding, no? Welded siya, so hindi yan. So yung mga nakasakit lang guys, yung pagdugtungin nyo. So ayan, so pagkatapos natin makonek, kailangan guys ma-electrical tape natin yan or gamit tayo ng shrinkable tube para hindi
gaground kapag ginagamit natin. So yan guys, after natin yan madugtong, ito na. Ilagay na natin siya sa spin dry. Tingnan natin kung iikot na yung washing machine. No? So kung lalabas pa ba yung kanyang error na E2. So yan. So yun, ganun lang kasimple guys ang pag-bypass ng E2 error ng Sharp automatic washing machine sa mga ganitong model, no? Ayan, so ito yon. Simple-simple lang yung parts nito guys. Ayan, ilang piraso lang. Inlet valve, sensor, tapos yun nga, yung mga binaypass natin. So, ganun lang naman ang kanyang parts na kailangan dyan i-repair sa likod kung nagkakaroon ng trouble. So, ayan, nasa 7 na. Tayo natin guys, umikot, no? Kung magda-dryer na ba. Ayan. So, ayan guys, umikot na yan, no? Ayan, no? Ayan. So, wala nang E2 na ilalabas. So ganun yan guys, no? Madali siyang i-bypass lang yung E2 error para pang matagalan na solusyon yan. Hindi na kayo pabalik-balik. Although, pwede nyo naman palitan yan guys. Kaso after ilang buwan, ganun na naman, no? So, papalit pa ulit-ulit at gagastos kayo ng gagastos, no? Kung kayo ay magpa-service, no? Ayan. So, ayan. Okay guys, thank you. Bye-bye.